Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, JMRC 5, Quarter 3, Week 6. Ang pangingilatis ng kabutihan ay gabay sa pagpapasya tungo sa pagpili ng kabutihan, paghubog ng mga gawi, pagpapabuti ng mga ugnayan at pagtupad sa mga tungkulin bilang ng pananampalataya. Suriin ang bawat larawan at ang kahulugan nito. Piliin sa loob ng kahon ang katawagan dito at sa ang relihiyon nito kabilang. Isulat ang letra ng iyong kasagutan sa patlang bago ang bawat bilang. A. Hilal, Islam. B. Krusipiho, Katolisismo. C. Hinduismo. D. Bituin ni David, Judaismo. E. Dharmachakra, Budismo. Ito ay imahe ni Jesus na nakapako sa krus. B. Krusipiho, Katolisismo. Ito ay isang sagradong tunog at simbolo na sumisimbolo sa simula, kasalanan at wakas ng lahat ng bagay. C. Hinduismo. Ito ay isang hexagram na binubuo ng dalawang magkaparehong mga tatsulok na naglalaman ng mga titik na sumasalamin sa mga aral at pananampalataya. Bituin ni David, Judaismo. Ito din ay tinatawag na gulong ng Dharma. Ito ay may 8 tangkay na sumisimbolo sa 8 marangal na daan. Dharmachakra, Budismo. Ito ang simbolong kalahating buwan o crescent moon na makikita sa mga puok sambahan o moske. Hilal, Islam. Bilugan ang mga letra sa bilang na 3 o multiple of 3 upang mabuo ang hinahanap na salita. Maaaring gawing gabay ang kahulugan ng mga salita sa bawat bilang upang matukoy ang hinahanap na salita. Halimbawa, aral. Ito ay nangangahulugang pagsusuri. Pagkilatis. Ito ay tumutukoy sa mga bagay, kilos o katangian na may positibong epekto o kontribusyon sa kapakanan, kasiyahan at kagalingan ng sarili, ibang tao o ng lipunan bilang kabuuan. Mabuti. Ito ay tumutukoy sa mga patunay o ebidensya na nagpapatunay o nagpapakita ng katotohanan o katumpakan ng isang bagay. Katibayan. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, mga iba't ibang pagsasanay sa pananampalataya, religious practices. Ang mga pagsasanay sa pananampalataya o religious practices ay malaking bahagi ng ating pananampalataya. Ito ay nag-iiba-iba, depende sa relihiyon, kultura at tradisyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagsasanay sa iba't ibang relihiyon. Panalangin. Ang panalangin ay karaniwang bahagi ng halos lahat ng relihiyon. Ito ay pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa Diyos o mga kinikilalang banal na nilalang. Maaaring ito ay pribadong panalangin o pampublikong ritual. Ito din ay maaaring gawin ng mag-isa o di kaya ay sama-sama. Pagsamba. Ito ay mga seremonya o ritual na isinasagawa upang magbigay-pugay, pasasalamat at pagsamba sa Diyos o sa mga banal na nilalang. Maaaring ito ay sa anyo ng misa, pagsasagawa ng mga ritual na kasama ang awit, dasal at pagsunod sa mga panuntunan ng relihiyon. Pagbabasa ng banal na aklat o mga kasulatan. Maraming relihiyon ang nagtuturo ng pagbabasa at pagsusuri ng kanilang banal na kasulatan bilang bahagi ng pagsasanay sa pananampalataya. Sa pamamagitan nito na ituturo at naibabahagi ang mga aral ng pananampalataya. Pag-aayuno.
Ito ay ang pagpigil sa pagkain o pag-inom para sa espiritual na mga layunin. Ang pag-aayuno ay karaniwang isinasagawa bilang pagpapakumbaba, paglilinis ng kaluluwa o pagpapalakas ng pananampalataya. Pag-aalay. Ang pagpapakumbaba at pag-aalay ay nagpapakita ng pagsuko sa sarili at pagbibigay galang sa Diyos o kinikilalang mga banal. Ito ay maaaring sa anyo ng donasyon, pagtulong sa mga nangangailangan o paggawa ng mga gawain ng kabutihan. Paglalakbay sa banal na lugar. Ang paglalakbay sa mga banal na lugar o pilgrimage ay karaniwang pagsasanay sa maraming relihiyon. Ito ay naglalayong magbigay ng espiritual na paglalakbay at pag-uugnay sa banal na kasaysayan o tradisyon ng isang relihiyon. Pagsasagawa ng mga pagdiriwang. Ito ay mga espesyal na pagtitipon o ritual na ginaganap sa iba't ibang okasyon tulad ng kapistahan, pagdiriwang ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng relihiyon o sa mga sagradong okasyon tulad ng pagpapakasal, binyag at kumpil. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga pangunahing pagsasanay sa pananampalataya at maaaring mayroong pang-ibang depende sa kulturang relihiyoso at pananampalataya ng isang individual o komunidad. Bukod sa mga naibigay na, magbigay ng ilan pang halimbawa ng mga pamamaraan sa pananampalataya o religious practices. Maaaring ito ay mula sa sariling karanasan o maaaring gumamit ng mga mapagkukunan sa internet. Para sa pinatnubayang pagsasanay, pumili ng 2 relihiyon na ating napag-aralan. Ihambing ang mga pagsasanay sa pananampalataya ng napiling relihiyon. Gamit ang Venn diagram, isulat sa mga bilog ang mga pagsasanay sa pananampalataya na likas o sa relihiyon lamang na iyon ginagawa. Isulat naman sa gitnang bahagi ng diagram ang mga gawain na parehong isinasagawa sa parehong pananampalataya. Narito ang Venn diagram na gagamitin. Punan ang hagdan ng pagsasanay ng pananampalataya. Isulat sa bawat baitang ng hagdan ang mga religious practices sa kinabibilangang relihiyon na iyong isinasagawa upang mapatatag ang iyong pananampalataya. Maaaring magdagdag ng mga baitang. Paano makapagpapatatag sa iyong pananampalataya ang pagsasagawa ng mga pagsasanay sa pananampalataya o religious practices sa iyong kinabibilangang relihiyon? Para sa ikalawang araw, kahalagahan ng iba't ibang pagsasanay sa pananampalataya, religious practices. Sa ating paglalakbay sa buhay, ang pananampalataya ay isa sa mga nagiging pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay sa pananampalataya, tayo'y tinutulungan na linangin ang ating espiritual na kakayahan, patatagin ang ating moral na paninindigan at bumuo ng mas malalim na ugnayan sa ating kapwa at kinikilalang lumikha. Ang iba't ibang pagsasanay sa pananampalataya ay may maraming kahalagahan para sa sarili, pamilya, at sa pangkalahatang komunidad. Narito ang ilan sa mga ito. Pagpapalalim ng pananampalataya. Ang regular na pagsasanay tulad ng pagsamba, dasal, at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay nagbibigay daan sa atin na palalimin ang ating ugnayan sa pananampalataya at sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang maunawaan at kilalanin natin ang ating espiritual na sarili. Ang mga relihiyosong pagsasanay ay nagtuturo ng mga moral na prinsipyo at nagbibigay ng gabay sa tamang pag-uugali at pakikipag-ugnayan sa iba. Ito ay naglalayong magtanim ng mga halaga tulad ng pagmamahal sa kapwa, pagiging makatarungan at pagiging mabuti sa iba. Pagpapatatag ng komunidad. Ang mga pagsasanay sa pananampalataya ay nagbubuklod sa mga tao sa isang komunidad ng pananampalataya.
Ito ay nagbibigay daan sa kanila na magbahagi ng kanilang karanasan, mga saloobin at suportahan sa isa't isa sa mga hamon ng buhay. Ang mga relihiyosong pagsasanay ay nagbibigay daan sa mga tao na makahanap ng kahulugan at gabay sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga individual ay nakakakita ng direksyon at layunin sa kanilang mga gawain at desisyon. Pagtugon sa mga hamon at pagsubok. Sa pamamagitan ng pananampalataya at mga pagsasanay nito, tayo ay nakakakuha ng lakas at inspirasyon upang harapin at lampasan ang mga hamon at pagsubok sa buhay. Ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa panahon ng kagipitan at nagbibigay ng lakas ng loob upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabuuan, ang iba't ibang pagsasanay sa pananampalataya ay may mahalagang papel sa ating buhay at sa lipunang ating kinabibilangan. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ating mga espiritual na ugnayan, ngunit naglalayon ding palakasin ang ating moralidad at magbigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatiin ninyo ang klase sa 5 o higit pang pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang mural na nagpapakita ng kahalagahan ng mga pagsasanay sa pananampalataya, religious practices, sa sarili, pamilya at kabuoang pamayanan. Siguraduhing malinaw na makikita sa inyong mural kung paano nagbibigay ng gabay, lakas at mabuting epekto ang mga pagsasanay na ito sa pang-araw-araw na buhay. Punan ang talahanayan sa ibaba tungkol sa sariling pagsusuri kung iyong naisasagawa ang mga pagsasanay sa pananampalataya sa kinabibilangang relihiyon. Ipaliwanag din kung bakit mahalagang maisagawa ang mga ito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Mga pagsasanay sa pananampalataya, religious practices, pananalangin o pagdarasal, pagsisimba o pagsamba, pagbabasa ng banal na aklat o iba pang kasulatan, pagdalo sa mga gawaing may kinalaman sa pananampalataya, pagbibigay ng donasyon o tulong, pagtulong sa mga nangangailangan. Sa ikalawang column, naisasagawa ba ito? Opo o hindi po. Sa ikatlong column, bakit mahalagang maisagawa mo ito? Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga paraan ng pangingilatis ng kabutihan. Gabayan ang mga mag-aaral habang ginagawa ang mga sumusunod na gawain. Ang pangingilatis ng kabutihan ay isang proseso ng pagsusuri at pagsasaalang-alang sa mga gawi, pag-uugali at mga aksyon ng isang tao upang matukoy ang kabutihang na idudulot nito sa sarili, sa iba at sa lipunan. Narito ang ilang mga paraan ng pangingilatis ng kabutihan. Pagsusuri ng mga gawi at pag-uugali. Ang una at pinakamahalagang hakbang sa pangingilatis ng kabutihan ay ang pagsusuri sa ating sariling mga gawi at pag-uugali. Dito natin tinitingnan kung tayo ba ay nagpapakita ng pagiging matapat, maunawain, at mapagmahal sa kapwa. Pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba, nasusuri natin ang pamamaraan ng ating pag-iisip, pagsasalita at pagkilos, gayon din ng ating mga nakakasalamuha. Sa ating pakikipag-usap, pakikisalamuha sa mga grupo ng tao at pagmamasid sa kanilang mga aksyon, natutukoy natin kung ang mga kilos ay magdudulot ng kabutihan para sa sarili, sa iba at nakakarami. Pagsusuri sa mga magiging bunga. Ang pagtingin sa mga epekto ng mga kilos ng isang tao sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, komunidad at lipunan ay isang mahalagang bahagi ng pangingilatis ng kabutihan. Ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kung paano nakakaapekto ang isang tao sa kanyang kapaligiran. Pagkakaroon ng mga halimbawa. Ang pag-aaral ng mga modelo at halimbawa ng kabutihan tulad ng mga bayani, leader at mga taong may integridad ay nagbibigay sa atin ng mga patnubay at inspirasyon
upang masuri ang ating sariling mga gawi at dasal. Pananaliksik at pagbabasa. Ang pag-aaral at pagbabasa tungkol sa mga konsepto ng kabutihan at etika ay nagbibigay daan sa atin upang makahanap ng mga gabay at pamantayan sa pagsusuri ng kabutihan. Ito ay naglalayong palalimin ang ating pangunawa sa kung ano ang tunay na kabutihan at kung paano ito makakamit. Ang pagsangguni sa ibang tao na may sapat na kaalaman at mapapagkatiwalaan ay mahalaga upang mapalalim ang ating pangunawa, makakuha ng tamang impormasyon, masuri ang iba't ibang perspektiba at maiwasan ang mga kamalian. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral, pagkilatis ng kabutihan at pagdedesisyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na paraan, tayo ay nagkakaroon ng kakayahan na masuri at maunawaan ang kabutihan sa ating sarili at sa iba. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas mabuting mga individual at makapag-ambag ng positibong pagbabago sa ating mundo. Basahin at unawain ang maikling kwento sa ibaba na may kinalaman sa mga paraan ng pagkilatis ng kabutihan. Sagutin ng mga katanungan pagkatapos. Sakay ng motorsiklo ni Marie Shane L. Conanan. Isang araw sa mainit na buwan ng Mayo, mayroong food delivery driver na nagngangalang Neo. Napakahirap maging driver sa mga panahon na ito dahil sa sobrang init. Ngunit hindi ito hadlang kay Neo sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kahirapan, si Neo ay may malasakit sa kanyang kapwa at palaging handang tumulong sa mga tao sa kanyang paligid. Isang araw, nakita niya ang kapwa driver na si Miguel. Bakas sa mukha nito ang kalungkutan at pagkadismaya. Napansin din niya ang dala nitong motorsiklo na mayroong mga milk tea. Doon niya napagtanto na kinansela ng umorder ang mga milk tea. Ngunit huli na ang lahat dahil na kay Miguel na ito. Kinausap niya si Miguel, inabutan niya muna ito ng tubig at sinabing tutulungan niya ito na maibenta upang hindi ito malugi at may kitain pa rin sa araw na iyon. Laking tuwa nilang dalawa na mayroong grupo ng mga estudyante ang bumili sa mga milk tea dahil pinaliwanag ni Neo ang mga nangyari. Sinabi ni Miguel kay Neo na kung hindi niya nakita ang kaibigan ay talagang hindi niya na alam ang gagawin. Ngumiti lamang si Neo kay Miguel. Nang sumunod na araw naman, sa gitna ng kalsada sa may avenida, nasira ang gulong ng motorsiklo ni Neo. Mabuti na lamang at mayroong kapwa driver na tumulong sa kanya at nagdala agad ito sa pagawaan. Pagka-uwi ni Neo, siya ay ngumiti at nagpasalamat sa Panginoon dahil kahit mahirap ang buhay, mayroon pa ring handang tumulong sa kanya. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Neo at Miguel. Anong katangian ang mayroon si Neo? Si Neo ay matulungin, maunawain, mabait at may malasakit sa kapwa. Kung ikaw si Neo, tutulungan mo rin ba si Miguel? Bakit? Oo, dahil mahalagang tumulong sa kapwa lalo na kapag sila ay nangangailangan. Kung ikaw ang estudyante na nakakita kay Neo at Miguel, bibili ka rin ba ng milk tea? Bakit? Oo, dahil makatutulong ito kay Miguel upang hindi siya malugi at maipakita ang kabutihan. Anong aral ang nais iparating ng maikling kwento? Ang aral ng kwento ay ang pagtutulungan at kabutihan sa kapwa ay bumabalik sa atin. Bakit mahalagang maipamalas natin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon? Mahalaga ito dahil nakakatulong tayo sa iba at napapabuti ang ugnayan ng mga tao sa lipunan. Magbigay ng iba pang sitwasyon kung saan ipinakita mo ang iyong kabutihang taglay. Halimbawa, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa aralin o pagbibigay ng tulong sa matatanda. Panoorin at suriin ang video na pinamagatang Happiness in Helping Others.
Gamit ang 8 hanggang 10 pangungusap, magbigay ng reaksyon dito at iugnay sa iyong mga natutunan sa ating talakayan. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong kasagutan sa buong klase. Narito ang YouTube link. Para sa ika-4 na araw, mga paraan ng pangingilatis ng kabutihan. Tukuyin ang pinakawastong kilos sa bawat sitwasyon. Isulat ang iyong kasagutan, sapat lang. Ang iyong kaibigan ay iba ang pananampalataya sa iyo. Kaarawan mo at inimbita mo siya sa inyo upang makikain. Ngunit sinabihan ka niya na hindi sila maaaring kumain ng ilan sa iyong mga handa. Ano ang nararapat mong gawin? Isang hapon ay naglalakad kayo ng iyong mga kaibigan. May nakasalubong kayong isang prosesyon. Pinagtawanan ng ilan sa iyong mga kaibigan ang mga kasali dito dahil sa kanilang mga kasuotan at sinasayaw. Ano ang maaari mong sabihin sa iyong mga kaibigan na pinagkatuwaan ang nasabing gawain? Nagsasagawa ng misa sa inyong paaralan. Napansin mong hindi nakikinig at nakikilahok sa gawain ang iyong mga kaklase. At alam mo namang hindi iba ang mga pananampalataya ng mga ito. Ano ang maaari mong gawin? May mga namimigay na mga banal na babasahin sa tabi ng daan. Binigyan kanila nito at sinabing hindi hadlang ang pagkakaroon ng ibang pananampalataya upang ito ay basahin at isabuhay ang kabutihang itinuturo nito. Ano ang nararapat mong gawin? Araw na walang pasok kaya nais mong yayaing maglaro ang isa mong kaibigan. Dinatnan mo siya sa kanilang bahay na taimtim na nananalangin. Ano ang iyong nararapat na gawin? Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong gawi sa pangingilatis ng kabutihan ang isinasaad nito. Isulat ang letra ng iyong sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Para sa mga pagpipilian, A. Pagsusuri sa mga gawi at pag-uugali. B. Pakikipag-ugnayan sa kapwa. C. Pagsusuri sa mga magiging bunga. D. Pagkakaroon ng mga halimbawa. E. Pananaliksik at pagbabasa. F. Pagsangguni sa iba. Unang bilang. Ang pag-aaral ng mga modelo ng kabutihan tulad ng mga bayani, leader at mga taong may integridad ay nagbibigay sa atin ng mga patnubay at inspirasyon upang masuri ang ating sariling mga gawi at asal. Ang sagot ay D. Pagkakaroon ng mga halimbawa. Sa gawin na ito ay tinitingnan natin kung ang ating mga kilos ay nagpapakita ng pagiging matapat, maunawain at mapagmahal sa kapwa. Ang sagot ay A. Pagsusuri sa mga gawi at pag-uugali. Ang paghingi ng payo sa ibang tao na may sapat na kaalaman at mapapagkatiwalaan ay mahalaga upang mapalalim ang ating pangunawa, makakuha ng tamang impormasyon, masuri ang iba't ibang perspektiba at maiwasan ang mga kamalian. Ang sagot ay E. Pananaliksik at pagbabasa. Sa ating pagkikipag-usap, pakikisalamuha sa mga grupo ng tao at pagmamasid sa kanilang mga aksyon, natutukoy natin kung ang mga kilos ay magdudulot ng kabutihan para sa sarili, sa iba at sa nakakarami. B. Pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagtingin sa mga epekto ng mga kilos ng isang tao sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, komunidad at lipunan ay isang mahalagang bahagi ng pangingilatis ng kabutihan. C. Pagsusuri sa mga magiging bunga. Obserbahan ang inyong pamayanan. Suriin ang kilos ng mga taong naninirahan dito. Pumili ng 5 kilos na sa iyong palagay ay nagpapakita ng kabutihan at isulat ito sa iyong kwaderno. Maghanda para sa pagbabahagi nito sa klase sa susunod na araw.